Sa dami ng mga bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, marami sa kanila ang tila natapunan na ng panahon. Ngayon, bubuksan natin ang kwento ng isa sa kanila, si General Mariano Llanera, at ang kwento sa likod ng kanyang kinatakutan at napakamisteryosong itim na watawat. Okay, bago pa natin kilalanin ng husto ang general, unahin muna natin ang kanyang simbolo. Ito ang tinatawag na bungo ni Llanera, isang itim na bandera na may bungo at magkakrus na buto. Parang bandera ng pirata, no? Pero hindi ito basta disenyo lang. Ito ay isang deklarasyon. Sa bawat pagwagayway nito, iisa lang ang sinasabi niya sa mga kaaway, kalayaan o kamatayan. So, sino nga ba ang tao sa likod ng ganito katapang na watawat? Siya si Mariano Llanera na isinilang sa Cabiao, Nueva Ecija. At maniwala kayo o sa hindi, bago pa siya naging isang general ng himagsikan, ang buhay niya ay sobrang iba sa imahen ng isang mandirigma. Alam nyo, bago sumiklap ang digmaan, si Mariano Llanera ay isang iginagalang na pinuno sa kanilang lugar. Siya ay isang kabesa de barangay at kapitan munisipal. Ibig sabihin, parte siya mismo ng sistemang pinapatakbo ng mga Espanyol. Isang taong may katungkulan, namumuhay ng tahimik, malayo sa gulo, malayo sa landas ng isang revolusyonaryo. Pero syempre, ang tahimik na buhay na iyon ay hindi magtatagal dahil nang umalingaw na ang sigaw para sa kalayaan mula sa Balintawak, narinig ito ni Llanera at yung tawag na iyon, hindi niya ito binaliwala. Isipin niyo yung laki ng pinagbago. Mula sa isang komportable at respetadong kapitan munisipal, bigla niyang tinalikuran ng lahat, ang posisyon, ang tahimik na buhay. Ang tanong, bakit? Anong nangtulak sa kanya para isugal ang lahat-lahat, pati na ang sarili niyang buhay para sa bayan? Ito yung desisyon na babago hindi lang sa tadhana niya, kundi sa kasaysayan ng buong Nueva Ecija. At ang sagot niya sa tawag ng himagsikan ay naging mabilis at mapanghas. Ito ang tinaguriang sigaw ng Nueva Ecija. Ito yung unang putok ng revolusyon sa kanyang probinsya. Isang matapang na pagsalakay na biglang naglagay sa kanila sa mapa ng pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Pero wag nating isipin na naging madali yung laban nila. Sobrang hirap. Kasi una, ang Nueva Ecija ay isang malawak na kapatagan, open field. Madali silang makita ng mga kalaban. Pangalawa, kulang na kulang sila sa armas at bala. At pangatlo, ang kaharap nila, ang mas organisado at mas malakas na hukbong Kastila. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi natanag si General Llanera. Noong Setyembre 1896, ginawa nila ang isang bagay na parang imposible. Sinalakay nila ang garrison ng mga Espanyol sa San Isidro. Tatlong araw silang nagbakbakan. At kahit na sa huli ay napilitan silang umatras, na ihatid nila ang isang napakalakas na mensahe. Ang apoy ng revolusyon ay nagliliyab hindi lang sa Maynila o sa Cavite. Ito ay isang apoy na lumalaganap na sa buong bansa. At ang prinsipyong yan ang naging gabay niya sa bawat laban. Yan ang paninindigan sa likod ng kanyang itim na watawat, isang pangako na buong tapang niyang tinupad sa loob ng napakaraming taon. Kalayaan o kamatayan. Napakasimple pakinggan pero ang bigat, di ba? Ito yung panata sa likod ng bungo ni Llanera. Para sa kanya at sa mga tauhan niya, dalawa lang talagang pagpipilian, ang makamit ang kalayaan o ang mamatay na lumalaban para rito. Walang puwang para sumuko, ganon sila kadigarminado. At hindi yung drawing lang, pinanindigan niya yan. Mula sa sigaw ng Nueva Ecija, sa pagpirma sa saligang batas ng Biak na Bato, hanggang sa ipatapon siya sa Hong Kong. At nang bumalik, may bagong kalaban. Mga Amerikano naman, tuloy pa rin ang laban niya. At kahit nahuli na siya, mas pinili pa niyang ma-exile sa Guam kaysa isuko ang kanyang prinsipyo at manumpa sa bagong mananakop. Dito na marahil nagtatapos ang kanyang pakikitigma, pero dito naman nagsisimula ang kanyang walang kamatayang legasya. Ang legasya ng isang general na may pusong bakal. Noong 1901, nang mahuli si General Aguinaldo, napilitang sumuko si Llanera. Pero alam nyo, ang pagsuko sa laban ay iba sa pagsuko ng prinsipyo. Nang hilingin sa kanya na manumpa ng katapatan sa Amerika, matigas ang kanyang pagtanggi. Ano ang naging kapalit? Pagkakatapon sa Guam, kasama ng mga tulad ni Apolinario Mabini at Artemio Ricarte, mga kapwa niyang bayani na hindi rin kayang bilhin ang paninindigan. Dahil nga sa kanyang hindi matinag na paninindigan at pambihirang tapang, binansagan siyang pusong bakal, heart of steel. Ang ganda ng paglalarawan, no? Sobrang bagay sa kanya. Isang pusong hindi kayang basagin ng kahit anong hirap o banta.
Pumanaw si Mariano Laniera noong 1942 sa edad na 87. Ang kwento niya ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral tungkol sa kung ano ba talaga ang tunay na katapangan. Ito yung kakayahang harapin ang kamatayan ng may dangal para sa isang layunin na mas mataas pa kesa sa sarili mo. Ang itim na bandila ni General Llanera ang higit pa sa isang simbolo sa kasaysayan, para siyang salamin na nakatapat sa atin na yon. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa ating panahon, sa mga laban na kinakaharap natin, para sa anong prinsipyo o ideal ka handang manindigan anuman ang maging resulta?